Marami nagtatanong kung paano kami nagbe-breed ng gapi dito sa aming mini gapi farm. Kaya ngayon ituturo namin sa inyo. Unang step sa pagbe-breed ng gapi natin ay selection ng breeder. Dito sa batch na to, dito tayo kukuha ng male breeder. Tapos sa female naman, dito tayo kukuha. Yan, unahin muna natin yung sa male. Sa male, ang dapat dyan, half moon, tulad nito. Huliin ko lang. Yan. Dapat yung male half moon. Tapos yung buntot niya medyo kulot. Yan yung tinatawag na rose tail. Sa dorsal naman, maganda yung ganyan, yung cauliflower. Yan yung tinatawag na quality, yung half black red rose tail pagka merong ganyan eh. Parang kulot-kulot. Tsaka dapat syempre half black siya kasi pangalan niya nga half black red rose tail. Yan. Maganda yan sa breeder natin para manahin ng mga anak. Sa female naman pipili tayo. Tayo ulit. Sa female hahanap tayo dito ng yung pinaka-intense yung kulay tsaka yung buntot half moon din, mas maganda. Pili tayo siguro ito. Medyo malabo lang yung tank natin eh. Yan. Yan, mag-half moon pa naman yan. Tsaka lalaki pa yan. Yan, maganda na yung pang-breeder. After mamili ng mga breeders, dito ko sila nilalagay sa breeding area. Ito yung half black red rose tail kanina na napili natin. Itong tank na to, 5 gallons lang siya na may sponge filter lang. Yun lang nakalagay. Sponge filter. Tapos yung usual na nilalagay namin dito, mga maximum of 2-3 use lang. Or di kaya mga 3 pairs. Usually may kita nyo na may buntis na dyan kapag umabot na sila ng mga 1 to 2 months. Tip ko lang sa inyo, kung kaya nyong araw-arawin, i-check, mas maganda. Habang nagkakape, sipat-sipatin nyo na rin. Lalo na kung yung pasimula na nagkakasakit, ilawan lang natin. Yan. Kung meron na nagsisimula magkasakit dyan, dapat magamot nyo na or mahiwalay nyo na kasi masisira yung buong batch nyo. Yung ibang female, hindi yan nag-aanak, hindi nagbubuntis pagka may sakit. Tapos yun, sunod nun, mag-check na kayo ng mga breeder nyo, baka meron ng buntis. Sa albino, madali yan tignan. Kasi makikita yung mga mata ng fry pagka mag-aanak na sila. Sa pagpapakain naman, nagpapakain kami dito ng baby brine shrimp. Ito, lagyan natin. Yung gamit namin dito, Aquarius brand by PRRM Gapi. Available to sa shop natin. Yun, ganyan siya kaganda. Tapos nagpapakain din kami ng feeds dito. Siguro aabot kami ng 4 to 5 times na feeds. Tapos once a week nagpapakain din kami ng spirulina tablets. Ayan, sigurado healthy yung breeder niyan. After 1 to 2 months, dito ko sila nilalagay pagka mag-aanak na sila. Kaya kailangan, sabi ko nga sa inyo, lagi nyo sisipatin. Pag mukhang mag-aanak na, ikulong nyo na. Kasi yung mga gapi, lahat yan may possibility kumain ng fry. Huwag nyo na, kahit sabihin yung non-albino or albino, may possibility talaga yan kumain. Kaya maganda, ikulong nyo na. Tulad nitong isang to, ayan, nag-drop na rin siya. Ayan. Kinabukasan, pwede nyo natanggalin yan para hindi nyo na makain. Tapos, ito pala yung yung breeding cage para lang may sample, pwede nyo gayahin. Yan. Bilog lang siya, saktong-sakto lang, hindi maliit, hindi malaki. Sakto lang pang 5 gallons. Tsaka isa din palang maganda dyan, ilutang nyo yung breeding cage nyo.
Makalutang yan. Kasi pagka nag-drop yan, pag nag-drop yan dito, hindi na makakabalik yung yung fry. Pagka kasing nakaganon lang, nasa baba, makakain niya yung mga fry sa baba. Kaya maganda yan. Nakalutang siya. Safe yung mga fry pag ganyan. After 24 hours ng pag-aanak ng mga breeder na female natin, ito lang, sample lang to. Antayin nyo na lang yung lumaki. Basta yan ha. Mga anak na rin, pati aquarium nyo dyan, sigurado. Mga 2 to 3 months, kung gusto nyo mag-try magbenta, gusto nyo rin i-keep, pwede. Sa inyo na yon. Ayun. Ganito lang yung video. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Kung gusto niyo yung mga gantong content, like, share, and subscribe lang.